Mga kababayan, alam nyo, hindi ko pumaisip, hindi ko mawari kung ano ba ang pumapasok sa isipan ni Senator Amy Marcos. Lalong-lalo na, hindi ko rin maisip kung naiinggit ba siya, nai-insecure ba siya sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Ano bang meron si Pangulong Marcos na gustong makuha ni Senator Amy Marcos? Na para bang tila na gumagawa siya ng mga eksena na wala sa hulog. Parang ang dating kulang sa pansin ang ating senadora. Unang-una, hindi lang po yung nangyari nung isang araw na mga akusasyon niya na di umano, hindi daw matutuloy ang 2028 election. Dati may mga paratang siya na gumagamit si Pangulong Marcos, gumagamit daw si First Lady Araneta Marcos, at gumagamit din daw pati yung mga bata o mga anak ng kanyang kapatid. Sa madaling salita, ultimo mga pamangkin niya, idinadamay niya sa away politika ng kanyang pamilya. Dapat ba itong palagpasin ng Senado, yung mga kanyang mga asal? Kung nagawa ng Kongreso yung mga asta ni Kiko Barsaga na binibigyan ng aksyon ng Kongreso, bakit hindi mabigyan ng Senado ang isang katulad ni Amy Marcos na panagutin sa Ethics Committee? Natatakot ba ang mga senador kay Amy Marcos? Halos nadadamay na sa kahihiyan ang Senado sa mga patutsada ni Senator Amy na wala sa hulog at mga gawa-gawang pinagtagpi-tagpi. Nagtatanong lang ako, bakit si Kiko Barsaga nagbablaglag lang doon, nagpamiyaw-miyaw, napapanagot ng Kongreso? Bakit ang Senado hindi magawang panagutin? Lalong yung ginawa ni Amy noong isang araw na matinding akusasyon, gumamit pa siya ng harapan ng mga fake video na gawa-gawa nila para masabing makatotohanan. Anong hinahantay ng Senado para sa mga ginagawa ni Amy Marcos na hindi na naaayon sa pagiging senador? Nagtatanong lamang kami, bakit hindi nyo mapanagot si Amy sa Ethics Committee na yan ng Senado? Pangulo, at tunay na nakaka-offend ang mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling. Hindi na bago ang pandinig ng publiko ang mga maiinit na palitan ng salita sa loob ng Senado. Subalit, kamakailan nag-privilege speech ang mga naging tugon ni Senator Amy Marcos ay nag-iwan ng malalim na sugat sa pribilidad ng institusyon. Ang akusasyon na ang minority bloc ay lihim na naisinusulong ang charter change o chacha o ang term extension para kay Pangulong Bongbong Marcos ay mabilis na pinasungalingan dahil sa kawalan ng anumang opisyal na record o pag-uusap ukol dito. Sa puntong ito, natural lamang na itanong ng taong bayan, saan nga ba nagmumula ang mga ganitong naratibo at kanino naglilingkod ang maiingay na senadorang mahaba ang baba? Bagamat isang tamang hakbang ang pagpapatanggal ng mga maling impormasyon sa opisyal na record ng Senado, Senate record, hindi ito sapat na pambura sa mansyang iniwan ng paninira. Ang Senado ay may mas mataas na pamantayan
ng delikadesa at etika. Ang pagpapakalat ng mga walang basihan o akusasyon ay hindi dapat pinalalampas bilang karaniwang politika lang. Kapansin-pansin ang tila sistematikong pattern sa likod ng mga ganitong pahayag. Sa modernong panahon ng politika, madalas na ginagamit ang mga nakakalitong impormasyon upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga mas mahalagang isyu ng bansa. Ang pakikipag-alyansa o paggamit sa mga kontrobersyal na vlogger na nagpapakwalat din ng fake news at ang pedopilyang direktor upang lumikha ng drama o script ay nagiging mabisang tools para sa propaganda. Ang ganitong taktika ay hindi lamang nakakasira sa reputasyon ng mga katunggali sa politika. Ang mas matinding pinsala nito ay ang mga unti-unting pagbura sa kakayahan ng ordinaryong mamamayan na makilala ang katotohanan sa kasinungalingan. Si Senator Amy ay may sayad na sa utak at dapat lamang ipasok na sa mental hospital. Puro kasinungalingan at paninira lamang ang kanyang gawin dahil hindi kayang maglabas ng akreditong privilege speech. Gumagamit na lamang siya ng fake news at propaganda upang makapanira na lamang ng kapwa senador. Panahon na para alisin ang isang anay kagaya ni Senator Amy sa Senado. Panahon na para palagyuan siya ng solidium upang mapatay na ang kasinungalingan na kanyang pilit binabaluktot upang lumabas na katotohanan at mapaniwala ang taong bayan. Sa huli, ang ganitong eksena ay nagsisilbing babala sa mga Pilipino. Ang matalas at mapanirang salita ay parang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng ating demokrasya. Panahon na upang talakayan sa Senado ay ibalik sa antas na nakabatay sa katotohanan, batas at tunay na serbisyo sa halip na sa mga script na gawa-gawa lamang para sa personal o political na interes.